Hindi ko akalain na ang simpleng paghahanap ko lang ng trabaho ang magdadala sa akin sa isang buhay na hindi ko man lang naisip kahit sa pinakamatinding imahinasyon ko. Ako si Eleanor, galing probinsya, at katulad ng marami, napilitan akong pumunta ng Maynila para magtrabaho. Hindi madali ang buhay sa amin at kahit anong pilit ko, hindi sapat ang kinikita ko para makatulong sa pamilya. Kaya nang may nag-alok sa akin ng trabaho bilang personal maid sa isang pribadong penthouse, hindi na ako nagdalawang isip. Ang sabi sa akin, mabait daw ang amo ko. Tahimik lang at bihirang mag-utos. Mataas ang sahod, may sariling kwarto at libre ang pagkain. Para sa isang tulad ko, parang napakalaking biyaya na iyon. Hindi ko na inunusit kung bakit parang kakaiba ang kondisyon ng trabaho. Ang mahalaga sa akin noon, may kikitain ako. Sa unang araw ko, agad kong napansin ang lugar. Hindi ito tulad ng mga normal na bahay na napasukan ko noon. Malawak ang penthouse pero kakaiba ang pakilamdan. Tahimik, halos walang tunog kahit nasa gitna kami ng lungsod. Parang ang bawat hakbang ko ay may kasamang echo na ako lang ang nakakarinig. May mga makakapal na kurtina sa bawat bintana at kahit tanghali pa noon, madilim ang loob. Para bang ayaw pumasok ng liwanag. Doon ko unang nakita ang amo ko. Si Darius Vale. Nakaupo siya sa isang malaking upuan sa sala. Nakasuot ng itim na suit kahit nasa loob lang ng bahay. Hindi siya nagsalita ng marami. Simpleng tumanggulang siya at sinabi kung ano ang mga dapat kong gawin. Panatilihin ang kalinisan ng bahay, ihanda ang pagkain kapag gabi, at huwag papasok sa mga kwarto na nakalak. Walang paliwanag kung bakit. Walang tanong kung kaya ko ba. Para bang sigurado na siyang susunod ako. At sumunod naman ako. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong masanay sa routine, pero doon ko napansin ang unang kakaiba. Hindi ko siya nakikita sa umaga. Kahit anong aga kong gumising, wala siya. Pero kapag gabi, bigla na lang siyang naroon. Parang hindi nawala. Hindi ko narinig na umalis o dumating siya. Basta nandyan na lang siya. Minsan, naglakas loob akong magtanong kung may ipapabili siya sa labas. Tumingin lang siya sa akin, saka umiling. Hindi raw siya lumalabas ng araw. Sinabi niya iyon ng walang emosyon, parang normal lang na bagay. Pero sa akin, hindi iyon normal. Habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang mga detalye. Hindi siya kumakain ng harap ko. Kapag naghahain ako ng pagkain, kadalasan hindi niya ito ginagalaw. Pero kinabukasan, nawawala na lang ang laman ng plato. Hindi ko alam kung kailan niya ito kinakain o kung kinakain ba talaga niya iyon. Isa pa, napansin ko rin na walang salamin sa bahay. Kahit isa. Kahit sa banyo, wala. Nung una, inisip ko na baka simpleng design lang. Pero habang tumatagal, parang mas lalong nagiging kahina-hinala. May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Naglilinis ako sa sala nang naramdaman kong may nakatingin sa akin. Paglingon ko, nandun siya sa likod ko. Hindi ko narinig ang mga hakbang niya. Hindi ko alam kung kailan sa dumating. Nakatingin lang siya sa akin. Tahimik, pero matindi ang titig. Hindi agad ako nakagalaw, para bang may pumipigil sa akin. Hindi naman siya lumalapit pero pakilamdam ko isang hakbang lang niya, mahaabot na niya ako. Maya-maya, umiwas siya ng tingin at naglakad papunta sa kanyang kwarto na parang walang nangyari. Doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Takot, pero may halong pag-uusik. Gusto kong maintindihan kung ano ba talaga ang meron sa amo ko. Pero sa bawat pagkakataon na naiisip kong magtanong, may kung anong boses na sa loob ko na nagsasabing wag. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kwarto ko, napansin ko ang kakaiba sa paligid. Sobrang tahimik. Wala kahit anong ingay mula sa labas. Lumabas ako para tignan kung may problema, pero normal naman ang lahat. Nang dumaan ako sa sala, napansin kong bukas ang ilaw sa isang bahagi ng bahay na hindi ko pa napupuntahan. Gusto kong lapitan pero bigla akong naalala ang bilin niya. Huwag papasok sa mga lugar na hindi para sa akin. Huminto ako, pero hindi nawala ang kaba sa dibdib ko. Bumalik ako sa kwarto ko, pero hindi ako nakatulog agad. Sa isip ko paulit-ulit ang mga bagay na napansin ko. Ang dilim ng bahay, ang katahimikan, ang kakaibang kilos niya. Unti-unti, nagsisimulang mabuo ang isang ideya sa isip ko. Pero tinanggihan ko agad iyon. Hindi pwede. Hindi totoo iyon. Siguro napapraning lang ako. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ng sarili ko, may bahagi sa akin na nagsasabing may mali. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko mas lalo akong napapalapit sa katotohanan na hindi ko sigurado kung kaya kong tanggapin.
Hindi nawala sa isip ko ang lahat ng napansin ko noong mga nakaraang araw. Kahit pilit kong binabaliwala, may kung anong bumubulong sa akin na hindi normal ang lahat. Pero dahil kailangan ko ang trabaho, pinilit kong maging tahimik at magpanggap na parang walang kakaiba. Sa mga sumunod na gabi, mas lalo kong napansin ang pagbabago sa pakiramdam ng bahay. Hindi lang basta tahimik, kundi parang may presensya na hindi ko maipaliwanag. Minsan, habang naglilinis ako, pakiramdam ko may dumadaan sa likod ko pero paglingon ko, wala namang tao. Isang beses pa nga, malinaw kong narinig ang mahinang paghinga malapit sa tenga ko, pero ako lang ang mag-isa sa kwarto. Sinubukan kong ikwento iyon sa sarili ko na baka guni-guni lang. Pagod lang siguro ako. Pero habang tumatagal, hindi na sapat ang ganong paliwanag. Napansin ko rin ang kakaibang lamig sa loob ng bahay. Kahit patay ang aircon, parang laging malamig ang hangin. Hindi yung normal na lamig, kundi yung parang tumatago sa balat. May mga pagkakataon na nanginginig ako kahit hindi naman dapat. At sa tuwing nandyan siya, mas lalo kong nararamdaman iyon. May isang gabi na naglilinis ako sa kusina. Tahimik ang buong lugar tulad nung nakasanayan ko na. Bigla ko na lang napansin na may patak ng dugo sa sahig. Napahinto ako at napayuko para tignan iyon. Maliit lang pero malinaw na dugo. Kinabahan ako agad. Tinignan ko ang mga kamay ko, baka ako ang nasugatan. Pero wala naman akong sugat. Habang nakayuko ako, may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Dahan-dahan akong tumayo at lumingon. Nandun siya sa pintuan ng kusina. Nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa sahig kung saan naroon ang patak ng dugo. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Sa sandaling iyon, parang may kakaiba sa mga mata niya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang mas madilim, mas matindi. Lumapit siya ng kaunti. Hindi ako makagalaw, para bang nakapako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Hindi siya masyadang malapit pero sapat na para maramdaman ko ang lamig na nagmumula sa kanya. Bigla siyang yumuko at pinunasan ng dugo gamit ang daliri niya. Tinitigan niya iyon sandali sa kadahan-dahang pinunasan sa isang tela na nasa tabi. Parang normal lang sa kanya ang nangyari. Pagkatapos, tumingin siya ulit sa akin. Sinabi niya na mag-iingat ako sa paligid at huwag maglalakad kung saan-saan sa gabi. Walang paliwanag, walang emosyon, parang simpleng paalala lang. Tumanggo ako kahit hindi ko naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos noon, umalis na siya na parang walang nangyari. Pero para sa akin, hindi iyon simpleng bagay. Hindi ko alam kung saan galing ang dugo. Wala namang ibang tao sa bahay. At kung siyang nasugatan, bakit parang wala lang sa kanya? Kinagabihan din na iyon, may isa pa akong napansin. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa kakaibang pakiramdam sa leeg ko. Parang may malamig na humihinga doon. Dahan-dahan akong dumilat pero wala akong nakita. Nanginginig ako habang hinahawakan ng leeg ko. Wala naman akong naramdaman na sugat pero hindi mawala ang pakiramdam na may nangyari habang natutulog ako. Kinabukasan, nang tumingin ako sa salamin sa banyo ng kwarto ko, napansin ko ang maliit na marka sa leeg ko. 2 tuldok na parang kagat pero hindi naman masakit. Halos hindi halata kung hindi mo tititigan ng mabuti. Napaupo ako sa kama, hindi makapaniwala sa nakita ko. Dun na talaga ako kinabahan. Hindi na ito simpleng guni-guni lang. May nangyayari na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong obserbahan siya sa mga sumunod na araw. Hindi halata na may ginawa siyang kakaiba, pero mas lalo kong napansin ang mga galaw niya. Hindi siya humihinga ng malalim tulad ng normal na tao. Hindi rin siya napapagod. At ang pinakamanakakabahala, minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin na parang may ibang ibig sabihin ang tingin niya. Hindi iyon tingin ng isang amo sa katulong. Iba iyon, parang may hinahanap siya sa akin, parang may gusto siyang kunin. Isang gabi habang naglilinis ako sa salas, nahulog ang isang baso sa kamay ko at nabasag. Naputol ang daliri ko sa matalim na bahagi ng salamin. Napamura ako sa sakit at agad kong hinawakan ng sugat. Bago ko pa mapunasan ng dugo, naramdaman ko agad ang presensya niya sa likod ko. Mabilis, tahimik, para bang bigla na lang siyang sumulpot. Humarap ako sa kanya, hawak pa rin ang daliri ko. Nakatingin siya sa dugo na tumutulong mula sa sugat ko. Sa pagkakataong iyon, malinaw kong nakita ang pagbabago sa mukha niya. Mas naging matalim ang mga mata niya,
parang mas madilim at sa isang iglap parang may sumilip na kakaibang anyo sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Lumapit siya ng kaunti. Hindi ako makagalaw, para bang nakapako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Hindi siya masyadong malapit pero sapat na para maramdaman ko ang lamig na nagmumula sa kanya. Doon na pumasok sa isip ko ang bagay na pilit kong tinatakasan. Hindi siya normal at kung tama ang hinala ko, mas delikado ang sitwasyon ko kaysa sa inaakala ko. Hindi na ako nakatulog ng maayos matapos ang gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang nakita ko sa kanya, ang bahagyang paglitaw ng matutulis niyang ngipin at ang paraan ng pagtititig niya sa dugo ko. Kahit anong pilit kong magpakatatag, ramdam ko na hindi na ito simpleng takot lang. May katotohanang pilit kong iniiwasan pero unti-unti na itong lumalapit sa akin. Kinubukasan, sinubukan kong kumilos na parang normal. Ginawa ko ang mga gawain ko, naglinis, naghanda ng pagkain at umiwas sa kanya hanggat maaari. Pero kahit hindi ko siya nakikita, pakiramdam ko lagi siyang naroon, parang may matang nakasunod sa bawat galaw ko. Habang naglilinis ako sa isang bahagi ng bahay na bihira kong puntahan, napansin ko ang isang hallway na tila mas madilim kaysa sa iba. Doon banda matatagpuan ang mga kwarto na laging nakalak. Hindi ko alam kung anong meron doon pero iyon ang lugar na palagi kong nararamdaman na may kakaibang presensya. Huminto ako sandali. Pinipigilan ng sarili kong lumapit. Naalala ko ang bilin niya na huwag pumasok sa mga lugar na hindi para sa akin. Pero habang nakatayo ako roon, parang may humihila sa akin. Isang matinding pagnanais na malaman ang totoo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong lumakad papalapit sa pinakadulong pinto. Tahimik ang paligid at bawat hakbang ko ay parang lumalakas ang tibok ng puso ko. Nang marating ko ang pinto, napansin kong bahagyang itong nakabukas. Hindi ko maalala kung kailan pa ito naging ganoon. Saglit akong nag-atubili pero sa huli, itinulak ko ang pinto at sumilip sa loob. Madilim ang kwarto, pero may kaunting ilaw na nanggagaling sa isang sulok. Pumasok ako ng dahan-dahan, pinipilit na huwag gumawa ng ingay. Habang lumalapit ako, unti-unting lumilinaw ang mga nakikita ko. Mga larawan. Maraming larawan ang nakasabit sa dingding. Lumapit ako at tinignan ng isa. Napahanto ako. Siya. Ang nasa larawan ay si Darius na nakasuot ng lumang kasuotan na tila galing pa sa ibang panahon. Hindi ko masabi kung anong taon iyon pero halatang hindi iyon makabago. Nakatayo siya kasama ng ibang tao pero ang itsura niya pareho lang sa nayon, walang pinagkaiba. Lumipat ako sa susunod na larawan. Siya ulit. Iba naman ang lugar, ibang panahon pero siya pa rin. Hindi siya tumatanda. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi pa ako nakontento kaya tumingin pa ako sa ibang bahagi ng kwarto. May mga painting din doon, mas malalaki at mas detalyado. Sa bawat isa, siya ang sentro. May isang painting na tila gawa pa sa lumang panahon, marahil ilang daang taon na ang nakakalipas. Pero hindi iyon ang mas nakakagulat. Ang mas nakakatakot ay ang katotohanang pareho pa rin ang mukha niya. Parang hindi siya nagbago kahit kailan. Napakras ako, nanginginig. Sa puntong iyon, hindi ko na kayang ipaliwanag ang lahat bilang simpleng kakaiba lang. May mali, may hindi normal. Habang nag-iisip ako kung ano ang susunod kong gagawin, napansin ko ang isang maliit na mesa sa gitna ng kwarto. May mga lumang libro roon at isang bagay na tila journal. Lumapit ako at dahan-dahang binuksan iyon. Mga sulat kamay. Habang binabasa ko ang ilang pahina, mas lalo akong kinakabahan. Hindi ko maintindihan ang lahat pero may mga salitang paulit-ulit kong nakikita. Mga salitang tumutukoy sa buhay na hindi natatapos, sa pag-iiwas sa liwanag at sa pangangailangan ng dugo para mabuhay. Bigla akong napahanto. Dugo. Bumalik sa isip ko ang mga marka sa leeg ko, ang patak ng dugo sa kusina, ang paraan ng pagtititig niya sa sugat ko. Hindi ko man namalayang napaatras ako hanggang sa may natamaan akong bagay sa likod ko. Napalingon ako agad pero wala namang natumba. Tahimik pa rin ang paligid. Hanggang sa maramdaman ko iyon. Isang presensya sa likod ko.
Hindi ko narinig ang pagpasok niya. Hindi ko naramdaman kung kailan siya dumating. Pero sigurado ako, hindi na ako nag-iisa sa kwarto. Dahan-dahan akong lumingon. Naandun siya, nakatayo sa may pintuan. Nakatingin sa akin. Hindi galit ang mukha niya. Hindi rin siya mukhang nagulat. Parang inaasahan niya na ang gagawin ko. Parang alam niya na darating ako sa puntong ito. Hindi ako makapagsalita. Parang nawalan ng lakas ang buong katawan ko. Lumakad siya papalapit sa akin. Mabagal pero sigurado ang bawat hakbang niya. Sa bawat paglapit niya sa akin, mas lalo kong nararamdaman ang lamig sa paligid. Huminto siya sa harap ko. Sapat lang ang layo para makita kong nang malinaw ang mga mata niya. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya itinago ang kakaibang anyo niya. Mas madilim ang kanyang tingin, mas talim, at nang bahagyang umangat ang labi niya, malinaw kong nakita ang mga pangil. Hindi na ako nagduda, hindi na ako nagtanong sa sarili ko. Alam ko na kung ano siya, at sa unang pagkakataon, napagtanto ko kung gaano ako kalapit sa panganib. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Parang may mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib ko habang nakatitig ako sa kanya. Wala na akong maitanggi sa sarili ko. Lahat ng hinala ko, lahat ng kakaibang napansin ko, biglang nagkaroon ng malinaw na sagot sa harap ko. At ang mas nakakatakot, hindi ako sigurado kung anong gagawin niya sa akin ngayon na alam ko na ang lahat. Hindi siya agad nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin, parang sinusukat ang reaksyon ko. Ilang segundo ang lumipas na pakiramdam ko ay ilang minuto. Sa wakas, dahan-dahan siyang huminga at doon ko napansin na kahit ang paghinga niya ay kakaiba, halos hindi mo maramdaman. Sinabi niya na hindi ko dapat binuksan ang kwartong iyon. Mahinahon ang boses niya, pero may bigat na hindi ko maipaliwanag. Hindi galit, pero hindi rin iyon simpleng paalala lang. Para bang may hangganan na nilabag po. Gusto kong humingi ng tawad pero hindi ako makapagsalita. Nanginginig lang ako habang nakatitig sa kanya. Unti-unti siyang lumapit at instinct ko na umatras pero wala akong matakbuhan. Nasa loob ako ng lugar na matagal na niyang tinatago at malinaw na wala na akong kawala. Huminto siya sa harap ko. Sapat lang ang layo para maramdaman ko ang malamig niyang presensya. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko nang nakikita ang itsura niya. Wala na ang pagpapanggap. Hindi na niya itinatago ang katotohanan. Sinabi niya na matagal na niyang alam na nagtataka ako, na napapangsin ko ang mga bagay na hindi normal. At ayon sa kanya, hindi ako katulad ng ibang tao na basta nalang matatakot at aalis. May kung anong kakaiba sa akin kaya hindi niya ako agad pinaalis o pinatahimik. Doon ko naramdaman ang mas matinding kaba. Pinaamin niya sa akin ang isang bagay na tuluyang nagpatibay sa lahat ng kinakatakutan ko. Hindi siya tulad ng normal na tao. Matagal na siyang nabubuhay, mas matagal pa kaysa sa kaya kong isipin. Hindi siya tumatanda, hindi siya naaapektuhan ng oras tulad nating mga tao. Hindi niya direktang sinabi ang salitang vampira pero hindi na kailangan. Sa bawat salita niya, sa bawat detalyeng ibinibigay niya, malinaw na iyon ang tinutukoy niya. Hindi ko alam kung ano nga nakakatakot, ang katotohanang iyon o ang katotohanang buhay pa rin ako kahit alam ko na ang lahat. Tinignan niya ako ng diretsyo at sinabi na may dalawang pagpipilian ako. Ang una, kalimutan ng lahat at umalis. Pero may kapalit iyon, hindi na ako babalik sa normal kong buhay at hindi ko na rin maaalala ang mga nangyari dito. Ang pangalawa, manatili ako pero kailangan kong sumunod sa mga patakaran niya at huwag kailanmang ilalabas ang nalaman ko. Pero may isa pang bagay na sinabi niya na mas lalang nagpabigat sa sitwasyon ko. Hindi raw ganun kadali ang basta nalang umalis. May kung anong tono sa boses niya na nagsasabing hindi talaga iyon opsyon. Tinignan ko ang paligid ng kwarto, ang mga larawan, ang mga ebidensya ng mahabang buhay niya at napagtanto ko na wala akong laban. Kung gugustuhin niya, kaya niya akong mawala ng walang makakaalam. Naramdaman ko ang panginginig sa buong katawan ko. Hindi na ito tungkol sa trabaho, hindi na ito tungkol sa pera. Buhay ko na ang nakataya. Dahan-dahan akong tumanggo. Hindi dahil gusto ko,
kundi dahil iyon lang ang kaya kong gawin sa sandaling iyon. Pero hindi pa doon natatos ang sinabi niya. May isa pa raw paraang para masigurong mananatiling ligtas ang lihim niya. Isang paraan na hindi na magbibigay sa akin ng pagkakataon na magsalita o tumakas. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin hanggang sasabihin niya ang salitang hindi ko inaasahan. Kasal. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ako maniniwala. Hindi ko alam kung biro ba iyon o seryoso siya. Pero sa paraan ng pagtititig niya sa akin, malinaw na hindi siya nagbibiro. Ipinaliwanag niya na sa mundo niya, ang ganitong kasunduan ay hindi basta-basta. Kapag naging bahagi ng buhay ko sa ganitong paraan, masisiguro niyang mananatili akong protektado. At kasabay nito, mananatili rin ang lihim niya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot lalo. Isang nilalang na hindi ko lubusang maintindihan ang nag-aalwak sa akin ng kasal bilang paraan ng kontrol. Gusto kong tumanggi, gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero wala akong lakas na gawin ng kahit alin doon. Sa isip ko, malinaw ang isang bagay. Wala akong pagpipilian. Kung tatanggi ako, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Kung tatanggapin ko, papasok ako sa isang buhay na hindi ko kilala. At sa gitna ng takot at pagkalito, napagtanto ko na ang simpleng pagpasok ko sa trabahong ito ang magbabago ang buong buhay ko. Sa harap niya, sa gitna ng madilim na kwartong iyon, puno ng lihim, napilitan akong harapin ang desisyon na hindi ko kailanmang naiisip na gagawin ko. At kahit hindi ko pa sinasabi ang sagot ko, alam ko na sa sarili ko kung saan patungo ang lahat. Hindi ko maalala kung gaano katagal akong nakatayo roon. Nakatitig sa kanya habang umiikot ang lahat sa isip ko. Kasal. Sa lahat ng bagay na pwede niyang sabihin, iyon ang huling inaasahan ko. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi iyon simpleng alok. Isa iyong kondisyon. Isang desisyon na kailangan kong gawin kung gusto kong manatiling buhay. Hindi siya nagmamadali. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Parang alam na niya kung ano ang magiging sagot ko. At siguro, sa loob-loob ko, alam ko na rin. Dahil kahit anong pilit kong mag-isip ng paraan para makaalis, wala akong makita. Wala akong kakilala sa lungsod na makakatulong sa akin. At higit sa lahat, nasa loob ako ng mundo niya. Isang mundong hindi ko kayang labanan. Naramdaman ko ang panunuyo ng lalamunan ko habang pilit akong nagsalita. Hindi ko maalala kung paano ko iyon nasabi pero tumanggo ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil iyon lang ang paraan para makaligtas ako sa sitwasyon. Hindi siya ngumiti. Wala akong nakitang kahit anong emosyon sa mukha niya. Pero sa sandaling iyon, parang may nagbago sa paligid. Para bang may isang desisyon na inatakda at wala nang atrasan. Hindi na niya ako pinatagal pa sa kwartong iyon. Sinabi niyang maghanda ako dahil may mga kailangan kaming gawin. Walang paliwanag kung paano mangyayari ang kasal, kung sino ang makakaalam o kung ano ang susunod. Basta ang alam ko lang, nagsimula na ang isang bagay na hindi ko na kayang pigilan. Kinabukasan, iba na ang pakiramdam ng bahay. Mas tahimik, mas mabigat. Hindi ko alam kung dahil sa desisyon ko o dahil sa mga mangyayari pa lang. May ilang tao na dumating. Hindi ko kilala pero halatang hindi rin sila normal. Tahimik sila, halos walang imik, at ang mga mata nila ay parang katulad ng kay Darius. Doon ko unang naramdaman na hindi lang siya ang ganito. Hindi nila ako kinausap, tinulungan lang nila akong maghanda. Isang simpleng damit ang ibinigay sa akin. Puti, walang kahit anong palamuti. Hindi iyon tulad ng mga kasal na nakikita ko sa telebisyon. Walang engranding disenyo, walang kasiyahan. Para lang itong isang seremonya na kailangang matapos. Habang inaayos nila ako, hindi ko maiwasang manginig. Hindi ko alam kung ano ang pinapasok ko. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa akin pagkatapos nito. Nang gabing iyon, dinala nila ako sa isang bahagi ng penthouse na hindi ko pa napupuntahan. Isang malawak na kwarto, halos walang laman. At ang ilaw ay galing lang sa ilang kandila na nakapalibot sa gitna.
Naando na siya, nakasuot ng itim, mas formal kaysa dati. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ganito kalapit habang hindi niya tinatago ang totoong anyo niya. Mas malinaw ang mga mata niya, mas matalim ang presensya niya. At kahit takot ako, hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako makatingin sa iba. May isa pang lalaki sa gitna. Tila siya ang magsasagawa ng seremonya. Hindi ko alam kung tao pa ba siya o katulad din nila. Hindi ko na tinanong. Wala na akong lakas para magtanong. Nagsimula ang seremonya nang walang kahit anong salita na tulad ng naririnig ko sa normal na kasal. Walang pangako na puno ng pagmamahal, walang pangarap na binibigkas. Sa halip, puro kasunduan. Mga salitang hindi ko lubos maintindihan pero ramdam ko ang bigat ng bawat isa. May isang sandali na hinawakan niya ang kamay ko. Doon ko naramdaman ang kakaiba. Sobrang lamig, halos walang buhay. Pero sa kabila noon, mahigpit ang hawak niya. Parang ayaw niya akong pakawalan. Sinabi niya na mula sa sandaling iyon, ako ay bahagi na ng buhay niya. Hindi na ako basta isang tao lang. May koneksyon na kami na hindi basta-basta mapuputol. Nang matapos ang seremonya, walang palakpakan, walang ngiti. Isa-isang umalis ang mga taong naroon hanggang kaming dalawa na lang ang natira. Tahimik kaming nagkatigigan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung ano na ako sa kanya. Sa wakas, sinabi niya na mula ngayon, wala na akong dapat ikatakot sa iba nilang katulad. Protektado na raw ako. Pero kasabay noon, sinabi rin niya na kailangan kong matutong mabuhay sa mundo niya. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng desisyon ko. Hindi na ako basta katulong. Hindi na rin ako simpleng tao na pwedeng umalis anumang oras. Nakatali na ako sa kanya, sa buhay niya, sa mundo niya. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, napagtanto ko na hindi na ito tungkol sa pagtakas. Ito na ang bagong realidad ko. Isang buhay na nagsimula sa takot at hindi ko alam kung saan hahantong. Matapos ang gabing iyon, hindi agad nagbago ang itsura ng paligid pero ramdam kong iba na ang lahat. Parang may manipis na pader na nawala sa pagitan ko at ng mundong matagal ko nang nararamdaman pero hindi ko maintindihan. Hindi na ako basta nakikitira sa bahay niya. Bahagi na ako nito at unti-unti ko iyong nararamdaman sa bawat galaw ko.
Sa mga sumunod na araw matapos niya akong dalhin sa mundong iyon, mas naging malinaw sa akin na hindi lang ako simpleng nakikisama sa kanila. Isa na akong bahagi ng isang bagay na matagal nang umiiral at kahit anong pilit kong isipin na makakaalis pa ako, unti-unti ko nang nararamdaman na wala nang babalikan. Pero kasabay ng pagtanggap ko sa bagong realidad, mas lalo ko ring nararamdaman ang bigat ng mga tingin ng ibang nilalang doon. Hindi lahat sa kanila ay komportable sa presensya ko. Sa tuwing bumababa kami sa lugar na iyon, ramdam ko ang mga matang sumusunod sa akin, parang naghihintay lang ng pagkakataon. Isang gabi, habang mag-isa akong naglalakad sa isang bahagi ng underground na iyon, napansin kong mas tahimik kaysa sa karaniwan ng paligid. Hindi ko alam kung bakit ako napadpad doon. Siguro dahil gusto kong mas maintindihan ang lugar na iyon o baka dahil unti-unti na akong nasasanay. Pero habang naglalakad ako, may pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Hindi ko agad pinansin pero nang naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko, napahinto ako. Dahan-dahan akong lumingon pero walang tao. Nagpatuloy ako sa paglalakad, mas mabilis na ngayon, pero bawat hakbang ko, parang may kasabay akong iba. Hanggang sa marinig ko ang isang boses mula sa dilim. Tinawag niya ako sa pangalan. Napahinto ako ulit. Hindi ko agad nakilala kung sino iyon pero malinaw na hindi iyon si Darius. Mula sa anino, lumabas ang isang lalaki. Matangkad, payat, at ang mga mata niya ay mas madilim kaysa sa kahit sino na nakita ko. May kakaibang ngiti sa labi niya na hindi ko maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang hindi nagmamadali. Sa bawat hakbang niya, mas lalo kong nararamdaman ng panganib. Hindi siya tulad ng iba na tahimik lang ang presensya. Sa kanya, ramdam mo ang intensyon. Sinabi niya ang pangalan niya, Victor. Sa paraan ng pagsasalita niya, parang kilala na niya ako kahit hindi pa kami nagkikita. Tinanong niya ako kung komportable na raw ba ako sa mundo nila. Hindi ko alam kung paano sasagot kaya nanatili lang akong tahimik. Tumawa siya ng mahina, parang natutuwa sa reaksyon ko. Sinabi niya na hindi lahat sa kanila ay sang-ayon sa ginawa ni Darius. Para sa kanya, maliraw na pinapasok ang isang tao sa mundong iyon. Maliraw na bigyan ng proteksyon ng isang tulad ko. Habang nagsasalita siya, unti-unti siyang lumalapit. Napaatras ako pero wala akong mapuntahan. Ang daan sa likod ko ay tila masyadong malayo. Bigla niyang hinawakan ng pulso ko. Mabilis, halos hindi ko namamalayan. Napahigpit ang kapit niya. At doon ko naramdaman ng kakaibang lakas na hindi ko kayang labanan. Sinabi niya na mas mabuti raw kung matatapos na ang problema habang maaga pa, na kung mawawala ako, babalik sa normal ang lahat. Hindi ko na napigilan ng takot ko. Sinubukan kong kumawala pero wala akong laban sa lakas niya. Mas lalo niyang hinigpit ang kapit niya at doon ko naramdaman ang sakit. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Tulad ni Darius, lumitaw ang matutulis niyang pangil, pero ibang pakiramdam. Kung kay Darius ay may kontrol, kay Victor ay puro gutom at galit. Inilapit niya ang mukha niya sa laig ko. Ramdam ko ang malamig niyang himinga at sa unang pagkakataon, sigurado akong mamamatay na ako. Pero bago pa niya magawa ang balak niya, may biglang humila sa kanya palayo sa akin. Napabagsak ako sa sahig habang hinihingal. Sa harap ko, nakita ko si Darius. Nakaharap siya sa Victor at sa unang pagkakataon, nakita ko ang galit sa mukha niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumawa ng esena, pero ang presensya niya ay biglang naging mas mabigat. Parang ang buong lugar ay biglang nanahimik dahil sa kanya. Sinabi niya kay Victor na lumayo siya. Maikli, pero puno ng babala ang boses niya. Tumawa si Victor, pero may halong paghamon. Sinabi niya na hindi ito matatapos doon, na marami pa ang katulad niya na hindi sang-ayon sa presensya ko. Pagkatapos noon, nawala siya sa dilim parang hindi nang nangyari ang lahat. Naiwan akong nakaupo sa sahig, nanginginig habang unti-unting humuhupa ang kaba ko. Lumapit si Darius sa akin at tinulungan akong tumayo. Hindi siya nagsalita agad, pero sa hawak niya, ramdam ko ang kakaibang pag-aalala na hindi ko pa nararamdaman mula sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang pagiging bahagi ko sa mundo niya ay hindi lang kakaiba.
Delikado ito at hindi lang isa ang kalaban ko. Matapos ang nangyari kay Victor, hindi na naging pareho ang pakiramdam ko sa lugar na iyon. Dati, may takot na hindi ko may paliwanag. Pero ngayon, maninaw na sa akin kung saan nanggagaling iyon. Hindi na ito simpleng kabalang. Totoong panganib na ang kaharap ko at hindi lang isang maaring sumubok na saktan ako. Hindi na rin ako pinapayagang maglakad mag-isa sa ilalim. Kahit hindi niya direktang sabihin, ramdam kong mas naging maingat si Darius sa bawat galaw ko. Mas madalas na siyang nasa tabi ko, o kaya naman ay bigla na lang sumusulpot kapag pakiramdam niyang may mali. Hindi siya nagtatanong kung ayos lang ako, pero sa paraan ng pagtingin niya, alam kong binabantayan niya ako. Pero habang tumatagal, may ibang bagay akong napapansin sa sarili ko. Hindi na ako madaling mapagod. Kahit ilang oras akong gumalaw, hindi ko nararamdaman ang dating pagod na nakasanayan ko. Minsan napansin ko rin na mas malinaw na ang pandinig ko. Kahit malayo ang usapan, parang naririnig ko pa rin ng maayos. Sa una, inisip ko na baka epekto lang iyon ng stress o ng takot. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi na iyon may paliwanag bilang simpleng pagbabago lang. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, napansin kong may maliit akong sugat sa kamay. Hindi ko maalala kung saan ko iyon nakuha. Habang tinitingnan ko, unti-unti itong nagsara sa harap ng mga mata ko. Hindi agad, pero mas mabilis kaysa sa normal. Napaatras ako sa kama, hindi makapaniwala sa nakita ko. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang bagay na pilit kong iniiwasan. Hindi lang palang palitit ko ang nagbabago. Ako rin. Kinabukasan, hindi ko na napigilan ng sarili ko na itanong iyon kay Darius. Tahimik siyang nakikinig habang sinasabi ko ang mga napapansin ko. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nagtanong kung sigurado ba ako. Para bang inaasahan na niya iyon. Sinabi niya na may mga bagay na hindi ko pa lubis na iintindihan tungkol sa sarili ko. Na hindi ako basta-basta napunta sa buhay niya ng walang dahilan. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, sinabi niya na hindi ako ganap na tao tulad ng iniisip ko. Hindi ko agad tinanggap ang sinabi niya. Paano mangyayari iyon? Buong buhay ko alam kong normal akong tao. Wala akong kakaibang kakayahan. Wala akong alam na koneksyon sa mundong iyon. Pero hindi siya umatras sa sinabi niya. Ipinaliwanag niya na may mga dugo na nagdadala ng kakaibang katangian. Na may mga tao na kahit mukhang normal, ay may pinanggalingan na konektado sa mundo nila. At ayon sa kanya, isa ako doon. Parang may bumagsak sa loob ko habang pinoproseso ko ang lahat. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matatawa sa absurdong ideya. Pero sa dami ng ebidensyang nakikita ko sa sarili ko, hindi ko na rin kayang itanggi. Naalala ko ang mga marka sa leeg ko, ang mabilis na paggaling ng sugat ko, ang paraan ng pakiramdam ko sa paligid ng mga katulad niya. Lahat iyon, biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Tinanong ko siya kung bakit ako, kung paano nangyari iyon. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Sinabi niya na hindi niya agad alam noong una, pero sa paglipas ng panahon, napansin niyang mga reaksyon ko, ang paraan ng katawan ko sa presensya niya, ang kakayahan kong manatiling buo kahit nalantad na ako sa mundo nila. At doon niya napagtanto na hindi ako basta-basta tao lang. Sinabi rin niya na iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ako pinatay noong una pa lang. Kung ordinaryong tao ako, hindi niya ako hahayaang mabuhay matapos kong malaman ng lihim niya. Pero dahil sa kung ano ako, naging iba ang tingin niya sa akin. Tahimik akong nakikinig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Bahagi ng isip ko ang gustong tanggapin ng lahat, pero may bahagi rin na unti-unting tinatanggap ang katotohanan. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ng pagbabago sa sarili ko. Hindi na ako katulad ng dati. Habang nakatingin ako sa kanya, napansin kong iba rin ang tingin niya sa akin. Hindi na tulad ng dati na parang isa lang akong responsibilidad. May kung anong lalim na hindi ko pa lubos maiintindihan. Sinabi niya na habang tumatagal, mas lalo akong magbabago. Hindi agad-agad, pero unti-unti. At darating ang panahon na kailangan kong tanggapin kung ano na talaga ako. Sa sandaling iyon, parang mas lumalim ang mundong kinasasangkutan ko. Hindi lang ito tungkol sa kanya at sa mundo niya. Tungkol din ito sa akin. At sa katotohanang na unti-unti kong nawawala ang dating sarili ko, kapalit ng isang bagay na hindi ko pa lubos maiintindihan. Hindi ko agad natanggap ang lahat ng sinabi ni Darius. Pero habang lumilipas sa mga araw,
mas lalo kong nararamdaman na hindi na ako makakabalik sa dating ako. Hindi na lang ito tungkol sa takot o pag-aalinlangan. May mga bagay na nangyayari sa katawan ko na hindi ko kayang ipaliwanag at kahit pilitin kong huwag pansinin, kusang nagpapakita ang mga iyon. Mas naging malinaw ang lahat isang gabi na hindi ko makakalimutan. Mag-isa ako sa kwarto, nakaupo sa gilid ng kama, sinusubukang pakalmahin ang sarili ko. Hindi ko alam kung ilang oras na akong gising pero pakiramdam ko hindi ako napapagod. Tahimik ang paligid, pero hindi iyon ang nakakapagpakaba sa akin. May kakaiba sa loob ko. Parang may gutom na hindi ko pa nararamdaman noon. Hindi iyon gutom sa pagkain, iba ito. Mas malalim, mas mabigat, at mas hirap pigilan. Hinawakan ko ang dibdib ko, pilit na inuunawa ang nararamdaman ko. Habang tumatagal, mas lalo itong lumalakas, hanggang sa may naamoy ako. Dugo. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang amoy pero malinaw iyon sa akin. Parang may kung anong humihila sa akin palabas ng kwarto. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako at naglakad sa pasilyo, sinusundan ng amoy na iyon. Hindi ko na iniisip kung tama ba ang ginagawa ko. Ang alam ko lang, may kailangan akong hanapin. Hanggang sa makarating ako sa sala, doon ko siya nakita. Si Darius, nakatayo sa gitna ng madilim na silid, nakatingin sa akin na parang matagal na niyang akong hinihintay. Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi ko maintindihan kung bakit ako lumapit sa kanya. Pero sa bawat hakbang ko, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang hila papunta sa kanya. Tumigil ako sa harap niya, hingal, pero hindi dahil sa pagod. Dahil sa pakiramdam na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi siya nagulat, hindi rin siya nagtanong kung anong nangyayari sa akin. Parang alam na niya. Dahan-dahan siyang lumapit at sa sandaling iyon, mas lalo kong naamoy ang dugo. Hindi ko alam kung sa kanya ba iyon o sa kung saan, pero malinaw na iyon ang hinahanap ng katawan ko. Sinabi niya na ito ang sinasabi niyang pagbabago, na hindi ko na kayang pigilan ng proseso. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na umatras. Natakot ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy ito. Pero bago pa ako makalayo, hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit, pero hindi masakit. Pinilit niya akong tumingin sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nakita ko ang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Hindi na ito tulad ng dati na kontrolado lang ang emosyon niya. May halong pag-aalala. Sinabi niya ang katotohanan na hindi niya agad sinabi sa akin, na ang kasal namin ay hindi lang para protektahan ako o ang lihim niya. Ako raw ang susi. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero ipinaliwanag niya na sa mundo nila, may mga nilalang na nawawala sa kontrol kapag tumatagal, na ang gutom nila ay lumalala hanggang sa mawalan sila ng sarili. At ayon sa kanya, iyon ang nangyayari sa kanya bago ako dumating. Parang may kumirot sa dibdib ko sa narinig ko. Sinabi niya na mula nang pumasok ako sa buhay niya, may nagbago, na ang presensya ko ay parang pumipigil sa kanya na tuluyang mawalan ng kontrol, na sa hindi niya maipaliwanag na paraan, ako ang dahilan kung bakit nananatili siyang kalmado. Doon ko naintindihan kung bakit ako, hindi dahil nagkataon lang, kundi dahil kailangan niya ako. Pero kasabay ng paliwanag na iyon, sinabi rin niya ang bagay na mas lalo kong kinakatakutan. Habang tumatagal, hindi lang siya ang naaapektuhan. Ako rin. Ang koneksyon namin ay isang simpleng kasunduan lang. Isa itong proseso. At habang lumalalim iyon, mas lalo akong nagiging katulad niya. Hindi agad-agad, pero unti-unti. Ang gutom na nararamdaman ko ngayon, iyon ang simula. Nanginginig akong napaupo sa sahig, pilit na pinuproseso ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, takot, o lungkot. Lahat sabay-sabay. Tinanong ko siya kung may paraan pa ba para bumalik ako sa dati. Hindi siya agad sumagot. At sa katahimikan na iyon, alam ko na ang sagot. Wala na. Sa sandaling pinili kong manatili, sa sandaling pumayag ako sa kasal na iyon, nagsimula na ang pagbabago. At ngayon, nasa punto na ako kung saan kailangan kong tanggapin ang katotohanan iyon. Tumingin siya sa akin,
mas seryoso kaysa sa dati. Sinabi niya na darating ang oras na kailangan kong pumili ng tuluyan. Kung lalabanan ko ba ang pagbabago o tatanggapin ko kung ano na ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang desisyon na iyon ay hindi na pwedeng ipagpaliban. Dahil ang nararamdaman ko ngayon, hindi na kayang itago. At kung hindi ko ito haharapin, baka ako mismo ang mawala sa sarili ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaupo sa sahig matapos ang lahat ng sinabi ni Darius. Tahimik lang ang paligid, pero sa loob ko parang may nagbaabangga ang emosyon na hindi ko na kayang isa-isahin. Takot, galit, paggalito, at isang bagay na hindi ko inaasahan na mararamdaman ko sa sitwasyon ko. Pagpili. Iyon ang sinabi niya. Darating ang oras na kailangan kong pumili. Pero habang iniisip ko iyon, napagtanto ko na parang nagsimula na pala akong pumili mula pa noong unang araw na hindi ako umalis. Mula noong hindi ko tinakasan ng mga napansin ko. Mula noong pumayag akong manatili kahit alam kong may mali. Dahan-dahan akong tumayo, naninginig pa rin ang katawan ko pero mas malinaw na ang isip ko kaysa sa mga nakaraang araw. Hindi ko na kayang ipagkaila ang mga nangyayari. Hindi ko na rin kayang bumalik sa dati kahit gustuhin ko. Tumingin ako sa kanya. Nandoon pa rin siya, nakatingin sa akin, naghihintay. Hindi niya ako pinipilit, hindi niya ako kinokontrol sa sandaling iyon. Para bang gusto niyang manggaling sa akin ng desisyon. Huminga ako ng malalim kahit hindi ko sigurado kung kailangan ko pa iyon. Sinabi ko sa kanya na natatakot ako. Hindi ko itinago iyon. Hindi ko rin pinilit na maging matapang dahil iyon ang totoo. Natatakot ako sa kung ano na ako, sa kung ano pa ang magiging ako. Pero kasabay ng takot na iyon, may isa pa akong naramdaman. Hindi niya ako pinatay noong una pa lang. Hindi niya ako iniwan sa gitna ng lahat ng ito. Sa bawat panganib na dumating, nandoon siya. Hindi niya ako ginamit tulad ng inaakala ko noong una. Sa halip, pinrotektahan niya ako sa mundong hindi ko alam kung paano haharapin. At sa kabila ng lahat, iyon ang hindi ko kayang baliwalain. Sinabi ko sa kanya na pipiliin ko siya. Hindi dahil sa wala akong choice, kundi dahil iyon ang gusto kong piliin. Sa sandaling iyon parang may nagbago sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag pero mas naging malinaw ang koneksyon na nararamdaman ko. Hindi na iyon puro takot lang. May halong pagtanggap. Lumapit siya sa akin, mas mabagal kaysa sa dati. Wala na ang tensyon na naramdaman ko sa kanya noong una. Sa halip, may kakaibang katahimikan. Hinawakan niya ang mukha ko at kahit malamig ang kamay niya, hindi na iyon nakakatakot tulad ng dati. Sa pagkakataong iyon, ramdam ko na hindi ako nag-iisa sa pagbabago. Sinabi niya na hindi madali ang magiging buhay ko, na marami pa akong haharapin na hindi ko inaasahan. Pero hindi niya ako hahayaang mag-isa at sa unang pagkakataon, naniwala ako. Hindi agad nawala ang gutom na nararamdaman ko, hindi rin agad nawala ang takot. Pero habang nakatayo ako sa harap niya, naramdaman ko na kaya ko itong harapin. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong may lugar sa mundong iyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang tunay na pagbabago. Hindi ito biglaan pero malinaw. Mas naging matalas ang pandinig ko, mas naging mabilis ang katawan ko, at ang gutom na minsan kong kinatatakutan ay unti-unti kong natututunang kontrolin. Tinuruan niya ako, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kasama. Ipinakita niya sa akin kung paano mabuhay nang hindi nawawala sa sarili, kung paano kontrolin ang mga bagay na dati ay kinatatakutan ko. Unti-unti, natutunan kong tanggapin ang sarili ko. Hindi na ako bumalik sa dati kong buhay. Hindi na rin ako naghanap ng paraan para makatakas. Dahil habang lumilipas ang panahon, mas lalo kong naiintindihan na ang mundong ito ang naging bagong tahanan ko. Hindi man ito ang buhay na pinangarap ko, ito ang buhay na pinili ko. At sa gitna ng dilim na minsan kong kinatatakutan, natagpuan ko ang sarili ko sa tabi ng nilalang na minsan kong kinatatakutan. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang kapantay niya.